lahat, tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Advento. Isamang sipal po tayo lahat. Tayo po'y magsimula sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos na tumatanglaw sa mga puso, naway sumayin lahat. Tayo po'y ganapin natin ang pagkakasbas ng pangunang pag-Advento. Mga kapatid, sinisimulan natin sa araw na ito ang panahon ng Advento. Pinubuksan natin ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos. Habang tayo naghahanda sa pagdating ni Kristo sa ating mga buhay at tahanan, pinapaalaala sa atin ng mga kandila ng korona ito na dumating nga si Kristo upang gapiin ang bilib ng kasalanan at dalhin tayo sa buhay, tungo sa liwanag ng maluwalhati niyang kaharian. Pagpasipo kayo, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Magpumula po. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ngunit napawi na ang hiling sa bayang matagal nang nanginghati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ng lupain ng Zebulun at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon lang nasa kadiliman, na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balo ng dilim. Sapagkat ang paglapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigbak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ay mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Dumating si Kristo upang dalhin sa atin ang kaligtasan at nangakong babalik muli. Manalangin tayo upang lagi tayo hanggang siya'y salubungin ang ating tutulong. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoong Jesus, upang sa pagdiriwang natin ng Advento, mabuksan ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Panginoong Jesus. Upang mapasok ng tuluyan ng liwanag ni Kristo
ang kadiliman ng kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halika na Panginoong Jesus. Upang patuloy na ipaalaala sa atin ang koronang ito, na tayo'y maghanda para sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Halika Panginoong Jesus. Upang mapuspos tayo ng kapayapaan at kagalakan sa panahon ng Kapaskuhan, habang tayo'y nagsusumikap na sundan ng halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Halika Panginoong Jesus. Sa pag-asam natin sa pagdating ng kaharian ng Diyos, ating ialay ating mga panalangin. Tayo po'y manalangin sa ating ng Diyos. Ama namin, sumasalamat ka sa kahilang ngalan mo. Dapat sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ang kakain sa araw-araw at pagkawal mo kami sa aming mga kasama para nga pagkapatawag namin sa kasama at huwag na panikinig sa tukso at diyan mo kami sa lahat ng kasama. Panalangin ang pagkabasbas sa korona ng pang-abyento. Panginoong Diyos, hinihintay na may kagalakan ng iyong simbahan ang pagdating na manubos ito at tumatanglaw sa aming mga puso at nagmamapasi ng bilig ng kamangmangan at kasalanan. Ibuhos mo ang iyong pagkapala sa amin habang aming sinisitihan, makandila ng koronang ito. May mabalaag ng liwanag nito ang kanilingan ni Kristo sa Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sobrang natuon ang ating pansin sa mga pansariling pinagkakabalaan at nakalitaan natin bigyang pansin ang Panginoon at ang ating kapwa. Humingi tayo ng patawad sa Panginoon. Panginoong Jesus, gawin makita ka namin sa mga nagugutom at maralita. Buksan ang aming puso at palad sa pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Yeso Kristo, gawin nakita ka namin sa mga naghahanap ng kapayapaan para sa kanilang sarili at sa kanilang bansa. Pagkaloob mo sila ng kapayapaan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoong Jesus, ipakita sa amin ang iyong sarili sa mga nangangapa sa dilim ng mga pagdurusa. Sinagan mo sila na kami ng iyong liwanag. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, mapasaamin ka sa amin ay nagpapatawad. At gawin kami maging gising at mapakiramdam sa iyong padalang pagdating sa aming buhay at paglabayan kami sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, bigyan mo kami ng panindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kami may mabubuting gawa. Upang kapiling niya sa gawing kanan, kami makapisan sa iyong pinagkaharian sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po na.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matilit na samaan David. Paliiralin niya ang katarungan at ang katiran sa buong lupain. Sa mga araw na iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito. Ang Panginoon ang aking katiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ay ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abang mong lingkod. Ayon sa matinig, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sariling guro at patnubay. Sa mababang loob, siyayo ang gabay at nagtuturo sa kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siya na umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya ay kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama. Hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus, kasama ang mga hinilang niya. Isa pang bagay ang pinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Patid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumunod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat.
Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating na sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahon iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at pagdalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Sapagkat darating iyon ng hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayari ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa matapos na pag-view sa Bicol, Katipunan, marahil napanood niyo yung in-upload ng video na kung saan ang ilang bahay ay natabunan ng lupa at mga bato. Ito ba? Na-imagine ko lang yung nangyayari sa may-ari ng bahay. Kung ikaw yung may-ari ng bahay, tapos medyo may edad ka na dahil sa pagsusumikap, sa pagbuhay, pagus ka ng pagod, para yung pangarap mo, may matutuloy ang bahay na kung saan pag umuulan, di tumutulog ang bubong, ang mga tingting ay matibay, gabi-gabi, papayapa ka na natutulog, no? Wala kang intindihin, no? Pag-retire mo, alam mo, maayos-ayos ka kahit paano, pero bigla isang ilang nasira, nawasa. Anong sasabihin mo? So, saklap o anong bibigay na yung tuhod mo, sabi mo, ayoko na, sobrang ng pagod ko, so una ko, pwede yung mangyari, diba? Ayoko na umusan, pwede yung mangyari. At ang ganong klaseng pakiramdam at isipan, marili po yung pakiramdam at isipan, noong pinagpahayagahan ni Propeta Jeremias ng mensahe ng Diyos ay sa ating unang pagbasa. Ano po ba yung background noon? Yung po mga Israelitang audience ni Jeremias, sila po yung napatapos sa Babylonia noong kanilang bansang Israel ay matalo at masakop na mga Babylonians. Kaya para hindi sila mabigkis at lumaban ng Babylonians, pinatapon sila sa bayan ng Babylonia. No? Kaya sa maraming taon, lagi lang tinitingnan ng kanilang sariling bansa at ang Jerusalem, umaawit na sana'y makabalik na sila sa bayang ibinigay sa kanilang Diyos at makasamba na sa templo ng Diyos. Finally, dumating na yung pagkakataon ng bagong hari ng Babylonia, pinapayagan siya bumalik sa sarili nilang bayan. At may mga grupo ng Israelita na nagbalik sa Jerusalem. Nagawa ng kanilang excitement. Babalik na sa lupain na kung saan ito'y kanila, hindi sila tayuhan, at hindi sa lahat naroon ang templo, ang bahay ng Diyos. Ng kanilang paniniwala, kung nasa ng templo, naroon mismo ang Diyos. Kaya, hindi lang ito isang bahay lalamingan. Ito yung bahay na kung saan makakatagpo ng Diyos. At kung naroon ang templo, ang pakiramdam nila, hindi sila binitiwan ng Diyos. Hindi sila pinalikuran ng Diyos. For a long time sa Babylonia, they were thinking, buwan ng ating kasalanan, buwan ng ating pagtaksil sa Diyos, buwan ng ating magawang masama sa ating kapwa, tayo na'y pinabayaan ng Diyos, ayaw niya sa atin. Pero ngayon, magbalik na sila,
nakita sila ng konting pag-asa. Pero pagdating nila sa Jerusalem, ang nakita nila, wasak na yung Jerusalem, bagsak na yung templo. Wala na silang babalikan, maliban sa lupain nila. Kaya parang yung mga natagpo ng bahay sa Bicol, yung pinaka-namaramdaman. No? Talagang sobrang kanilang anuputan, sobrang kanilang paghinga ng loob, sobrang kanilang paghihirap ng loob. No? Naisip pa kanila mag-move forward at mag-effort pa para sa bukas. O sasabihin na, hanggang dito na lang ako, suko na ako, ayaw ko na. Pag yun po ang nanaig sa iyo, at yun ang sinasabi ng kapwa mo sa iyo, ito yung mga propeta ng Abiliman, no? Hindi dapat sila pakinggan. Bakit? Kung tayo po ay katulad ni San Pablo Apostol sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Corinto, first letter, 1 chapter 26, chapter 1 verse 26. Sabi po ni chapter 2 verse 26. Sabi ko ng Papa sa mga Corinto, dapat ang sumainyo ay katotohanan, sumaisip ang inyong kaisipan ay gaya ng kaisipan ni Kristo. Sumasa inyong kaisipan ni Kristo. At ano po ang kaisipan ni Kristo na dapat manaig sa bawat sumasampalataya sa Diyos? No? Sa mga Kristiyano, susunod ni Pablo doon sa Thessalonica, ano yung kaisipan ito na dapat sumasa kanila? Na talagang dumating at dumating ang Panginoon. Na kung dumating man yung pinakagraming pwede mangyari sa buhay mo, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa at walang pagkitiwala. Kaya mapasya natin sa mabuting balita ng inahayag, ang Panginoon Diyos na mungusap po siya. No? Isipin natin, katakap mo kayo, sabi niya, magkakaroon ng ugong at mga daluyong ng dagat, di ba? Pagdali po natin sasabihin ng pag-asa, ang seasons ay 10 feet. Pwede umabot ang 10 feet na tubig sa inyong lugar. No? Umaragasa, daluyong ng dagat. Ang sabihin sa atin ng hangin ay ganitong kabilis, wawasakin na inyong mga bubong. Tapos, lilindol ng malakas, sabi ng Panginoon. No? At iba pang klaseng mga pinsala na gagawin ng kalikasan, ang sasabihin ng Panginoon, pag nangyayari yan, magalak kayo. Di ba itataka? Magalak kayo. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Pas nasabi niyang magalak kayo. Una-una sa lahat po ng pinsala ng kalikasan, pwede pong mangyari lahat yan. Hindi dahil gusto ng Diyos. Iba may mga planeta, yung universe, pwede yung mabulabong yan. Iba kung nabago po yung mga nangyayari sa kalawatan. Sabi nga po ng isang scientist, na ang daigdig ng ating mundo, medyo kumiling na po ng konti. No? Nabago na po yung kanyang feeling. Kaya, sa'yo, nangyayari sa daigdig natin. Anything can happen. Pwede bumagsak ang mga bituin na mamatay kong bituin para sa science ba? Anything can happen ang kalikasan. At pag nangyayari yan, ang pwede mo niya matakot ka, mangamba ka. Paano na yan? Paano yung pamilya ko? Paano yung bahay ko? Paano yung lahat ng yan? Sasabihin mo, ikaw ay panaigan ng takot. No? Yung sasabihin sa iyo ng Panginoon, huwag kang panaigan ng takot. Yung isip ko sabi ng Panginoon ang manatili at tumiran sa iyong kaisipan, gaya paalaan ni Pablo, na dapat ang nasa yung isip ay ang isip ng Panginoon, sabi niya. At ang isip ng Panginoon, sa kabila ng lahat na po pwedeng maganap na pinsala o kaya pagdurusa o paghihirap o waring kabiguan, hindi yan ang wakas. May mas magandang pwede mangyari. Maaari kong hindi gawa ng kalikasan ang magbigay sa atin ng pangamba. Maaari kong yung ating pamumuhay sa mundo ito ay dapating sa puntong sabihin natin, hanggang dito na lang pala ako, hanggang dito na lang akong pag-asang makabago. Ano mo pwede mangyari? Sabi ko ng Panginoon, huwag kayong mabuhay sa katakawan at kalasingan, sabi niya. Anong tinutukoy ng Panginoon sa katakawan? Sa mundo ito, nabuhay ka mula pagkabata hanggang sa nilang mga edad ninyo.
Nabubuhay depende sa mga influensya na nasa paligid natin, no? Kung sa bahay, nabuhay ka sa hirap, hindi ka makakain ng masarap, gusto mo kumain ng maraming masarap. Di ba? Pag nagkapera ka na, so challenge mo yun, afford ka lahat, gawin mo yung lahat, no? Yan. At malilibang ka naman, pag nakakain ka ng masarap, ay kailangan magkaroon ka ng ito, magkaroon ng ganyan, magkaroon ng ganyan, para pansinin na ako, hindi na pasarap sa tayo. At iba pa, mas grabe tayo, magkaroon ng sarap ng katawan, di ba yan? O kaya, nalalasing tayo sa mga bagay-bagay sa mundo, hindi natin namamalayan. Hindi lang po yung alam ng kalalasing. Yung mga nararamdaman ng dila, ng tenga, ng skin, ng ating katawan, pwedeng malasing tayo doon sa mga inaalok ng mundo. Dahil sa maraming mga pangyayari sa mundo, maraming mga bagay na nakakasakit. Dahil bunga ng mga ginawa ng nauna sa atin na nakakasakit. Pag napakarami kabulukan sa lipunan, maraming paglalakawan, walang chance sa mga tao magkaroon ng magandang hanap buhay, mag-ayuda na. No, mas maraming mahirap, diba? Mas maraming mahirap, mas maraming mga naga, maraming susubukan. Minsan na sinusubukan, hindi na ayon sa gusto ng Diyos. Kahit naman lamang na sa kapwa, para makaangat lang, di po ba? Kita po natin sa ating buhay. At minsan natin namamalayan. May mga ginagawa tayo masama na pala, unti-unti pinapasama ang ating isip at ugali, pati ating katuwiran. Dahil gusto lang natin takasan yung mga nakagisto natin sa buhay. Alam natin, pakiramdam natin hindi ayos. Hanggang sa bandang huli, sana ko nakarating. Totoo, kumakain ako ng masarap. Totoo, magaganda ang aking damit. Totoo, dahil akong sasakyan. Totoo, nabibili ko yung gusto ko. Totoo, masarap ang pakiramdam ko sa mga pinipili ko. Pero parang kulang sa buhay ko. Parang may malungkot, parang may mali. Diba? Parang may mali. Kaya nandito na yun, na ito eh. Hindi naman matatanggapin ng Diyos. Marami na akong pinasablayan. Marami na nasabitan na hindi ayos. Nakakahiya na sa Diyos. Wala na akong pag-asa. Nakakagad ko lang ako ba. Pwede mangyari po sa atin yun. Baka hindi ka tinabunan ng lupang bahay mo, pero ang buhay mo, ang isip mo, ang kapilero mo, tinabunan ng kasamaan. At kawalan ng pag-asa na may Diyos pala nasa kloro sa iyo. Diba? Pero sabi ko sa atin ni Pablo, tandaan mo, taglay ko ang kaisipan ni Kristo. Magbabalik siya. Kung nalaman po sa atin ang anak ng tayo mula sa kalawakan, kung saan naroon ng Diyos, bababasang makapangyarihan, marangal, para magbigay ng kagalakan. Pinagawin niya, hindi hadlan sa Panginoon. Ang anumang ating ginawa, kaya tayo nasadlok sa malalim na madilim na balon, para iahon tayo muli ng Panginoon. Alam po natin yan. Alam po natin yan. Ang Diyos na kapangyarihan, naging tao, abang-abang dukha, para lang masamahan tayo, para lang maituro sa atin ang paraan ng Diyos, para lamang maparamdam sa atin nagpapagaling siya, nagpapaayos siya ng ating pakiramdam, pinasali tayo muli sa lahat, kaya nagkito, pinapagaling niya, inaayos niya ang ating katawan, ang ating kaisipan, lahat, kahit na po yung pinakamadilim sa buhay. At kahit na po yung pinakamadilim na pwede mangyayari sa buhay ng tao, yung mamatay ka, sinamahan tayo ng Panginoon. Diba? Namatay sa ididiling pangasay. Yung ginawa ng Panginoon, kaya hindi, walang pipigil. No? Sabi nga sa ating pagdiriwan ng kapistahan ng pagkabuhay, o napakasaya pagkakabali ni Adan. Kung hindi rin nagkasala sa Adan, dahil makikita kung gaano tayo mahal ng Diyos ng kanyang anak ay pagkatawang tao para samahan tayo at maisama tayo sa buhay na maligaya kasama ng Diyos. So, ito yung gusto, alam po natin yan. Nagawa na po niya. Kaya, ano man po yung ating inasadlakan? Ano po yung mga tumira sa ating pababa? Hindi natin kakalimutan ang Panginoon Diyos lahat gagawin para iahon tayo sa isang bagong buhay na puno ng pag-asa. Hindi po yung sinasabi sa atin yung panunod nito. Kaya ang message po na mabuting balita, hindi para takutin tayo. Kundi para sabi sa, may ganyan. Huwag kang matakot. Kasi may Panginoon na hindi mawawala ang pagmamahal sa iyo.
Kaya yun po yung nasabi na, kasi yun ang katwiran ng Panginoon. Habang na hindi nawawala, malasakit na hindi magmamali, pag-ibig na lagi nakaalok sa atin. At sabi sa atin, tandaan niyo ako'y laging kasama niyo, sabi ng Panginoon. Kasi magtagumpay at tuloy na buhay. So, kaya, kung gano'n po ang katwiran ng Panginoon, at yun po ang tawag sa atin ay sa unang pagbasa, di ba? Sa unang pagbasa, sabi ni Propeta Isaias, kayong mga tao lumubo sa bayan ng Jerusalem, tatawagin kayong ang Panginoon ay, ang katwiran ng Panginoon ay sumasa atin. Yun po yung ating panghahawakan. Kaya nga, di ba, napakita natin ang atas ni Kristo, magbibigyan ko yung ganang pag-ibig sa inyo. Ipagkat yun ang katwiran ng Diyos. Yan. Kaya nga, sa ikalang pagbasa na po binanggit ni Pablo Apostol sa mga Kristiyano sa Thessalonica, di ba? Ano sinasabi niya? Kaya, binati niya sila. Mga Thessalonica, sabi niya, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang iyong pag-ibig sa isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Of course, pag-ibig na Pablo galing sa Panginoon sa Kristo. So, yung katwiran ng Panginoon ay katwiran ng pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Kristo. Kaya ito mga Thessalonica, habang nandito sila sa pagdating ng Panginoon, actually excited po sila Kasi kung unang sulat ni Pablo sa mga Thessalonica, that time, kung sila ni Pablo, ang kaisipan ng mga Kristiyano sa Thessalonica, dating agad si Kristo. Kaya, alam ng darating, kaya naghahanda sila. At ang paghanda nila ay mabuhay sa katwiran ni Kristo, magmahal sa isa. Kaya ito si Kristo, kaya ito si Kristo, hingga po na mag-ibigay kayo, kaya ito, ibigay sa inyo, ibigay sa isa. Ginawa nila yun. Kaya maalis sila, sabi ni Pablo. Pero sabi ni Pablo sa kanila, meron pa kami kahihingi sa inyo. Lalo niyo pang palaguin ang ganyang pamumuhay ninyo. Huwag kayong magsawa, sa pamumuhay sa pag-ibig sa isa at sa lahat ng tao. Lalo niyo kayong palawakin, sabi ni Pablo. Sa ganyang paraan, magiging banal kayo laging handa sa pagbabalik ng Panginoon. At ito yung ating dapat na mamaya sa ating isipan. Iibig tayo ng Diyos at ang hamon sa atin, tingnan mo kung paano katiibig sa buhay nito. Kaya po pag may dumating na trahedya sa buhay natin, pag may dumating na mga mabibigat na pagsubok sa atin, pag may dumating mga malaking kabiguan sa atin, pag may dumating na malaking problem sa atin, ang isipan po, naku, hindi lang po mahal ng Diyos. Diba? O kaya, mas maganda, hindi tama po yun. Ang isipan ay, ano kaya ang sinasabi ng Diyos na dapat kong tingnan sa aking pagtuwiran, sa aking mga asal, sa aking mga ginagawa at sinasalita. Ano kaya ang nais niya makita ko patuwiran sa mga maling aking nagawa at nakasanayan? Na gusto niya makita ko sa punto de vista ng pag-ibig ng Diyos. Baka totoo nga, nagkaroon ng maraming bahay, maraming sakyan, maraming alahas, pero yung mga anak ko malayo na sa akin dahil napabayaan ko sila personal na samahan. O baka ako ay kaya nagkaganito, sobrang ginapang sa dito kasiyahan, naghanap ako ng iba, hiniwalay ko ang asawa ko, yung anak ko nalulungkot, akala niya siyang dahilan ng aming pagkakahiwalay. Kaya yung bata ayaw nang mabuhay. Yung mga ganyan po kasi. So, anong sinasabi sa akin ng Diyos kung ang katwiran ng Diyos ay pag-ibig para sa aking anak? Diba? Kung di pa rin kakabalikan ng asawa ko, niyamin ko sa aking anak. Kami ang dahilan kung bakit nagkaroon ng buhay yun. Doon namin ko sa aking anak. Diba? Kaya ang tanong po ay, sa pananaw ng isang umiibigay ng Panginoon, ano man ang nangyay sa buhay, ano ang nais ng Diyos sa pamamaraan na konkretong paraan para ang pag-ibig ay may sagawa ko ngayon sa sitwasyon ito. Pag yung po nanaig, yung po isang likod, pag nanaig ay ang pagmalasakit ng lahat. Kaya malasakitan na yung mga may-ari ng bahay, nagkakaroon po ng pag-aasa, ito yung nawalan ng bahay, di ba? Pero pag sinabi ng mga tao, kasi makasarili kayo, buti nga sa inyo, kung saan akong pag-aasa nyo, di ba? Hahanapin natin
So yun po yung sinasabi sa atin. Kaya sa paghahanda sa Paskong ito, natin ginuwita ang pagsilang ng Panginoon ng katuwiran. Ano ating paghahanda? Hindi po yung anong masarap na pagkain na hahanda. Hindi yung pangunahin. Hindi yung anong bagong damit na susunod. Hindi po yung mga nililigalan natin sa tindahan. No? Ano may mahulog nila, pero hindi yung pinaka-importante. Expression lang yun ang mas mahalaga. Yung malasakit mo sa mga tao pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ano ba talaga kailangan nila? Kailangan ba nilang nag-gadget o kailangan nilang magkasama kayo at magkausap kayo, papanggilan ko siya at malaman yung nangyayari sa kanya. At nagpigil ka nga ng cellphone, hindi mo mas nasagot ang mga message niya, hindi mo tinatanggap, di ba? At siya namang busy sa iyo, ikakabalaan, di ba? Ano yung saysay ng cellphone mo, di ba? Kaya atin na natin maligi ang ating sarili. Gusto natin nagpasan ang mga sumasak na magsimulat sa ating buhay. Mabuhay tayo sa katuwiran ng Panginoon. Tumayo po tayo na. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya sa isang Panginoon sa nangyagawa ng ating buhay. Sumasampalataya sa isang Diyos. Panginoon natin na nagpapalakasya ng Diyos. Sila natin sa pagkakalitin, pinipakasakit ko sa Pilato, pinako sa krus na makainin, ang nasa na narawa ng lumat na para ng buhay na tuloy, umakiya sa langit, lalong po sa kanyang sa mga kapamilya sa langit. Doon ang nagulat na dito ang loob, ang buhay ng kapalitan. Sumasabatala, Espiritu Santo, sa relasyon mga kapalitan, sa kasamahan ng mga banal, sa katalawanan sa rana, sa pagkabuhay ng ibig ng kapalitan, sa buhay ng walang hanggan. Dahil sa kanyang pag-ibig, isinugo sa daigdig ng ating Diyos Ama ang kanyang anak upang bigyan katuparan ng ating mga inaasal. At magbigyan tayo ng walang wakas na bukas. Ating dasalin, Panginoon, Ikaw ang aming tanging pag-asa. Panginoon, Ikaw ang aming tanging pag-asa. Para sa komunidad ng Iglesia, magawa nawa nitong kapanipaniwala ang mabuting balita sa pamamagitan ng maaalam na pagsusumapit para sa katarungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga nawalan na ng pag-asa o lakas ng loob, para sa mga pinaghirapan ng kagutuman at mga digmaan, nawa mapanumbalik namin ang kanilang pag-asa sa pamamagitan ng pagbubuo, kaisa nila ng higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa lahat ng panig ng mundo, nawa ay mabigyang buhay nila ang mabuting balita sa pamamagitan ng kanilang matapat at masiglang pagsasabuhay nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, huwag nawa tayong makontento sa ating sariling kinalalagyan, bagkus ay maging lagi tayong ising at nananabik na patuloy pang baguhin ng Panginoon at higit pang mabuhay para sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Tahimik natin ipaakyat sa Panginoon ang iba pa nating kahilingan. Panginoon, aming Diyos, iniibig mo kami. At inaasahan mo makita sa aming mga gawang kabutihan at pagkataguyod ng katarungan ay pag-ibig sa lahat. Sunutan mo panatili sa aming piling ang iyong anak upang ang inaasa mo at aming di inaasa ay mabigyan katuparan ngayon at magpapayagdan. Amen. In your house we give thanks.
iyo. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayan niya. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng yan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At suriin, Kaya sa Diyos ng puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya sa lahat. Ang maraming makapangyarihan tuloy ang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo kung matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi na itinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakinsamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitagpong niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pag-isama ni Puspusa magniningning. At ang pangako niya kapanapanabik ay nasa namin lubos na nakakamit. Kaya kaysa ng mga anghel at isiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, pinabubuli niya sa iyong kabatilan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu din ang banal na mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinatay. Pinasalamatan sa niya, pinaghati-hati niya yun. Iniyabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo natin ito at kanin. Ito ang katawan ay handog para sa iyo. Ngayon naman matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong natin ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa papatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tingyari namin siya ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami ipapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasambol namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ipagtulungin namin obispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo mga kapatid namin nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulog-lulog sa iyo, ay pag-iwan nawa namin ang pagpupuri sa kararanan mo sa pagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, is Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa Diyos namang nagtipon sa atin para padalugin sa kanyang hapag ng buhay at pag-ibig, nakaslog tayong dumalan. Iniibig namin o aming mga Diyos na kami agya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ay pananampalataya, tuwagaan ang mga pagkakasal, pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na may lagi sumayin. At sumunod. Ibigay tayo kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, pagpalatayin niya sa kanya ay tumulad. Panginoon, hindi ako dapat na pagpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagawin na.
Ama namin mapagmahal, sa pakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapalapikan ng iyong pagkapalang pamagpakailanman sa magitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalay kayo ng mapagmahal ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, tinanggap natin si Jesus, ang pag-ibig ng Diyos. Kumali tayo kaisa niya, ay nagbibigay ng pag-asa sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.